So yun nga mga kababayan, so regarding nga po dyan sa sinabi nga po ni Digong, na hindi daw po siya magpapahuli ng buhay dyan po sa ICC. Yun, kasi mga kababayan, posible bang gawin ito ni Digong? Actually, posible. Posibleng gawin ni Digong yan. Yung pananakot niya na hindi daw siya magpapahuli ng buhay kung pag dumating yung ICC. Kasi, mga kababayan, tandaan po natin na si Digong po ay meron pong 500. Meron po siyang 500 na mga barel. So ngayon, itong si Trillanes, ayaw talagang tumigil. Ito bago lang to, no? February 7, 2024. Oh, sabi ni Trillanes, no? Trillanes to PNP. Confiscate Rudy Duterte's guns amid Mindanao secession threat. Actually, hindi lang tungkol sa secession ng ano to eh, ng Mindanao eh. Kasi po, yan pong mga baril nga po ni Digong, posible nga rin po gamitin yan kung sakali nga po siyang hulihin ng ICC. Oh. So continue lang natin to. So ang sabi ni Trillanes, no, ito kanina lang to eh. Former Senator Antonio Trillanes says, former President Rodrigo Duterte bid for a separate Mindanao amounts to inciting to sedition, secession, warranting the revocation of his gun licenses. Oh. So continue lang natin ha para mas malinaw. Okay, sabi ngayon ni Trillanes, no, former Senator Trillanes wants former President Rodrigo Duterte stripped of his high-power guns following his continuous call for Mindanao to separate from the Philippines. According to Trillanes, the police must take immediate action to revoke Duterte's gun license and confiscate them, over his cancel Duterte gun license and confiscate his firearms. Okay. And the former senator believes that Duterte's remarks are already tantamount to inciting to sedition. Dapat kansilahin. Ayan, mamaya natin basahin yan. So mga kababayan kasi, so nung habang hinahanap ko nga po yung post na yan ni Trillanes, ako'y natawa dito. Yung post ni Trillanes ito no 2021. Ito no, ito talaga si Trillanes, malakas din man ano eh. Lakas din mang-aning ni Trillanes eh. So ang sabi ni Trillanes dito no, ito sa post niya dito no, huli ka manloloko. Oh. Kasi mga kababayan, yung sa kabilang picture po kasi nag-post si Bongo, yan ha, picture yan ha. Post yan ni Bongo na ito ha, ito yung mismong ano tawag dito? Birthday ni Digong. So yung birthday ni Digong, meron pong yung handa simple lang, tapos yung cake daw po ano, kanin. Kita naman 'di ba? Ayan no, kanin. Oh, ito yung pinakitang post ngayon ni Bongo. Kanin yung cake ni Duterte. Yun naman pala mga kababayan, may lechon. Ayan no. Sa kabila, ano rin, same scenario din. Paras na parehas eh, paras yung damit, yung tawag dito, yung yung kandila na sa cake, tapos yung pala, bongga pala yung handa, may lechon. Di ba? Nung nakita ko to kanina, tawa ko ng tawa lang yung Trillanes to, nakita pa to. So ito mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo. Di ba na itong si Duterte, yung pinapakita niya po kasi sa mga tao na siya ay simple lang. Kapag birthday, kanin lang po yung handa, nagmomotor, kumakain ng nakakamay, tapos yung handa lang nung pumunta doon si Willie Revillame, malunggay, okra, di ba? Pero in reality mga kababayan, ganito pala to. Di ba? Yung pinapakita niyang simpleng tao, yun pala si Basti Duterte pala, merong 51 billion. Si Sara Duterte pala, merong 2.6 billion na confidential fund nung mayor siya. Tapos si Digong, sangkatutak po yung mga di umanong kulimbat, di umano tulad ng Parmali, tulad ng Pogo, di ba? Tulad ng pagpapasok niya nga po ng mga cell sites sa military camps, reclamation project diyan po sa Manila Bay na pinakansela nga po ni PBBM. So, ang akala kasi ng mga tao, simpleng tao lang din ito si Digong. So, ito yung example. Di ba? Ang tawag dito PR. Yun nga lang, na-booking. Na-booking, isipin mo yan, oo. Kasabot si Duterte niyan eh. Malamang sabi ni Bongo,
Pangulong Duterte, Panginoon. Magpa-picture nga tayo, may kandila, ilagay natin diyan sa 1 cup of rice. Tapos sabi ni Digong, magaling ka talaga, magaling ka talaga, Bongo. Hindi ka kasi nagdudruga. Ang galing mo talaga mag-isip. Yun nga lang lumabas yung kabilang picture. Visit na Trillanes, ang lakas mang asar, no? Hindi nga, di ba? And then, mga kababayan, ito na nga, no? So, sabi dito, no? Ito yung post ni Trillanes kanina. Okay? Sabi ni Trillanes kanina, no? Dapat kansilahin na ng PNP ang mga gun licenses at confiscate ang 364 na high-powered firearms ni Duterte dahil ito ay nag-incite to sedition, malamang nagamitin pa ang mga baril na yan laban sa gobyerno. Actually, hindi lang po tungkol sa inciting to sedition ito tsaka secession. So, nagbanggit na nga rin po si Duterte kanina na hindi daw po siya magpapahuli ng buhay. O nga, plastic, no? Di ba? Plastic, no? Ma'am Penny. So, mga kababayan, kayo ba naniniwala ba kayo na kailangan pa talagang i-confiscate na ngayon ng gobyerno yung baril ni Duterte? Actually, mali pa nga si Trillanes dito 364, hindi po 364 yan. 500 po yan. 500 yan galing mismo kay Digong mismo. Ito ito yung admittance ni Digong kasi nga si Digong nga daw po naiinis. Kasi sabi nga daw po ni Digong, tumawag daw po sa kanya yung krame at tinatanong daw po yung 500 na baril niya. So dyan po sa information ngayon ng Rappler tsaka ni Trillanes na 360 something, mali yun. 500 talaga yon. So ito panoorin natin to na admittance mismo ni Duterte na meron siyang 500 na baril. Okay, sige. Yung isa pa yun, yung tinatartal yung firearms sa amin kung magkano. Naririnig ko tumawag yung EPO, pinapacheck, 500 yung baril ko. Sabi ko, tapos, wala man akong... Di ba malinaw, di ba? Malinaw, di ba? Hindi 300 500 daw yung baril niya. Ito, pinapacheck yung baril ko, 500 baril ko. Bistado, di ba? 500 pala eh. Akala ko ba 300 lang? Continue nga natin. Ang ingay ko na. Sige. Pinapacheck, 500 yung baril ko. Sabi ko, tapos, wala man akong baril dyan sa bahay ko na walang lisensya. Alam ko yan alam mo noon, kalaban ko si Nogales, maano yun, malikot yun. So, yung lahat ng baril ko, pati yung maliit na baril, lisensyado yan. Kaya ang kinuha ko para makapaano ako, kasi mahilig ako sa baril, pinarehistro ko lahat nasa krami. Kaya sige lang tanong-tanong, marami kang baril. Putang tignan mo sa krami. Collector yan. Alam mo bakit marami yan? Kasi matagal akong mayor. Alam nila mahilig ako sa baril. Nung lahat ng mga kilala ko, magregalo sa akin ng baril. Kaya dalhin ko doon, sabihin ko kay Bongbong, i-rehistro mo ito doon sa pakarehistro lahat yan. Kaya ganun karami. Hindi ko binili lahat yan, regalo ng iba yan. Pati yung may mga maputi na gustong makipagbisita sa akin dito, magdala ng baril, may papeles, ibigay ko kay Bong, rehistro niya. So wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Sabi nga 500, si Bong mo yung register, hindi ko nang alam, hindi ko nang nahawakan yung iba. So yung binabanggit niyang Bong po, yung Bong na nag-register nga daw po ng license ng baril, si Bongo po yun. Okay. So ngayon, ang sagot ngayon ni Digong, pasensya na, naghahang talaga yung laptop ko, no? So ngayon, ang sabi ngayon ni Digong, wala naman daw
problema yung kasi nga daw po, rehistrado lang. Ano po natin to na pinagloloko lang tayo nito Alam naman po kasi natin mga streetwise na yung 300 po na baril na yan, sabi nga ni Digong 500, na-rehistro po yan 2 linggo bago po matapos yung termino niya. Ayan. So, ibig sabihin nun, yung mga baril dati ni Digong hindi rehistrado, malamang yung iba expired na. Pero ang bullshit dito, bago matapos ang termino ni Digong, 2 weeks, mga Mayo, May 2nd week, doon po siya nagparehistro po ng 300 baril. Okay. So, ito yan Saan ba yun? Yan. Basahin lang natin sabi dito. Manila, Philippines, just 2 weeks before he officially ended his term as Philippine President, known gun enthusiast Rodrigo Duterte registered 558 firearms, all with 10-year validities and legal backing through a law he enacted also in 2022. Okay. So ngayon mga kababayan, ang sabi dito, yung mga baril nga daw po, bago matapos yung termino ni Digong, ayan po ay narehistro. 2 weeks bago matapos yung termino ni Digong, at ayan po ay merong validity ng 10 years. Diba? So kapag 10 years nga po mga kababayan, so matagal pa, diba? 2022, so 2032 pa ma-expired yung mga baril ni Digong. So habang andyan pa yung mga baril ni Digong, ibig sabihin nun, diba? Andyan lang siya sa bahay. Na kung sakali nga na itutuloy nga ni Digong ang sinabi niya na hindi siya magpapahuli ng buhay pag hinuli po siya ng ICC, so posibleng magamit itong 358 po na barel. 'Di ba? At saka 500 kasi sabi niya 500 Oh. So ngayon mga kababayan, ang isa pa kasing medyo maintriga dito, ang sabi pa dito, 'di ba? Validities and legal backing through a law he enacted also in 2022. So meron po kasing batas na pinirmahan si Digong noong 2022. Na ito nga po yung Republic Act number 11766. Ito 'yon. So ito ay napirmahan May 6, 2022. Tingnan niyo kung gaano kabilis nung pinirmahan ni Digong itong batas po na to na Republic Act 11766, ito ay nangyari noong May 6, 2022. And then pagkatapos nun, yung mga baril niya, bigla niyang nirehistro kaagad ng 10 years. So ano ba tong Republic Act 11766 na to? So kung dati po kasi, yung pinakahuling gun law po kasi na meron tayo nung panahon nga po yan ni Pinoy. So nung panahon ni Pinoy, ang pinayagan lang po sa pagkakaalam ko na para ma-rehistro yung barel is 3 years and 5 years. Ganun lang katagal. Pero ang ginawa ni Digong, ginawa niyang 10 years. And then, nung ginawa niyang 10 years, after next week, doon niya na pinarehistro yung 300 na baril niya. Ibig sabihin nun, gumawa siya ng batas na papabor lang din pala para sa kanya. Kasi una sa lahat mga kababayan, yung paggawa po kasi dapat ng batas, dapat po, ito po ay benepisyo mismo dapat ng mga taong bayan. Pero hindi naman po kasi ganoon yung nangyari. Gumawa ng batas si Digong para ang mag-benefit siya lang din mismo. Di ba? So mga kababayan, tandaan niyo ito ay napirmahan nung ang pumirma niyan si Digong mismo. Ayan linaw-linaw May 6, 2022, Rodrigo Duterte. Di ba? And then mga kababayan, iyang Senate Bill number 115 na yan, kung paano nga naisabatas ito, andyan po si Bato de la Rosa, si Ralph Recto, si Amy Marcos, sila po yung nagpasa ng Senate Bill po na to para po maisabatas at pirmahan ni Digong. So paano to? So yung pinagmamalaki ni Digong na yung mga baril niya daw po ay lisensyado, siya lang din naman pala gumawa niyan. Yung batas din po na ginawa niya mismo. Tama nga, self-serving, di ba?
So kayo mga kababayan, no, so ano masabi nyo nga po dito? Na kayo ba, pabor ba kayo dito sa sinasabi ni Trillanes? Kasi minsan kasi si Trillanes minsan sumasablay minsan. Pero this time, sa tingin nyo ba, pabor ba kayo dito na i-confiscate yung mga baril nga po ni Digong? Especially nga po ngayon ay si Digong nga po ay merong threat na ihiwalay ang Mindanao na para sa akin medyo malabo pa naman mangyari yon. Pero yung pinakamalaking threat talaga dito is kapag dumating nga po yung ICC, hindi daw po siya magpapahuli ng buhay. So ayun po yung medyo nakakatakot talaga doon. At syempre, pag sinabi mong nagbanta ka na hindi ka magpapahuli ng buhay, alam ka naman kutsilyo lang dala mo. Meron kang 500 baril. Alam ka naman makapagkutsilyuhan ka. Syempre may baril ka. 500 nga sabi ni Digong eh. Oh. So yun po, no? So pa-comment lang po sa baba, diyan po sa 350 po na nanonood. Agree ba kayo dito sa mga gusto ni Trillanes? Alam ko medyo medyo kailangan ng matinding political will ito. Well, tingnan natin kung anong kasunod na kabanata, pero abangan natin. So diyan din po sa Team Replays, paki-comment lang din po kung ano po yung masasabi nyo nga po dito regarding nga po diyan sa issue ng mga baril nga po ni Duterte.